Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk Kids Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong continuing saga about your Senator Aimee Tambalina Marcos Manotoc Duterte. No? Continuation po doon sa kanyang ginagawang hearing at natuklasan na siya pala po ay isang tanga. No? Ngayon, naglabas po siya ng statement about that sa pirma. Yung pagpirma niya doon sa BICAM meeting, yung final version ng General Appropriation Act o yung National Budget for 2024. Pero bago ang lahat, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating videos. At ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker sa ating video premiere. At ganun na rin po sa super thanks na inyong pinagkakalob during na nagre-replay kayo ng ating video. At i-shout out po natin si Miss Ladynet. Siya po ay nag-share ng kanyang blessings through super chat. Maraming salamat po Miss Ladynet sa inyong pa-blessing sa ating channel. And ganun din po, special shout out kay Miss Maricris Hernandez. Lagi po siyang nagre-replay ng ating video. I think si Miss Maricris Hernandez nasa East Coast, North Carolina po. At ganun din po, yung friends natin dyan, sila Elora, yung pina-flash natin, si Ai Chang, sila RN 2 cents, sila Danny Reynado, yung mga Maritel T, si Priscilla Acepcion, si Pentaning, si Samdi, no? Madami po sila. Sila po yung mga regular sa ating mga video premiere kung meron po tayong video premieres. Sila po yung mga nagmo-moderate sa ating video premieres even though hindi sila moderators. Ganun din po kay Mami B. Kahit na ano siya, palitaw. Pero nandiyan po yan, sumusuporta sa ating videos, no? Nanonood sila, nagre-replay. So, eto na po mga kababayan, wag na natin patagalin ito. Ang inyo pong Senator Tambalina, ang isa sa mga angka o lahi ni Pinocchio at ni Judas Barrabas, ay nagbigay po ng kanyang statement regarding dyan sa kanyang pirma, yung signature. Ikaw palang original na member ng pirma, Senator Aimee Tambalina Manotoc Marcos Duterte. Ano yun na? Kung ano-ano na nasabi natin. O Princess Tambalina na lang. Para maiksi. Di ba? Ikaw pala ang original pirma Kaya tapos ngayon kakastiguhin mo yung mga pirma. PI ka talaga. Antindi ng lieutenant ng mga Duterte, no? Ang lakas lumusot. Ngayon, di ka makakalusot. Huling-huli ka. No? Nilabasan ka ng ebidensya, no? Na isa ka palang tanga. Isa kang engot. Isa kang estupida. Ayan. At isa kang big fat liar. Sinatahas ako ng sinasabi mga kababayan. Magalit na si Senadora, magalit na yung mga umiidolo sa kanya. Pero pare-pareho kayong mga tanga o engot. No? Bagay kayo dun sa angat buhay ni Lenlen. Sama-sama kayo dun. Di ba? O tingnan nyo, itong statement niya, talagang pinaninindigan niya yung katangahan niya. Mamaya, babasahin ko pa sa inyo dito yung mga balik sa kanya ng mga ilang kongrehista. Okay, basahin muna natin itong kanyang matinding alibay. Now, it's up to you, no, kung mapuprove niya ba na tama siya? O mapuprove lang natin dito na isa siyang malaking big fat liar. Lulusot at lulusot. Ito po. Ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Itong sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at ikinagulat na namin noong nakita na ang final version. Kahit ang DBM, nakita na lamang nila noong printed na. Ang DSWD, nagsabi na hindi sila ang humiling. Lahat kami ay walang alam.
pero lahat kami ay may pakialam. Sinabi ko na, hindi ako papayag ng may magpapapirma bago makita ang final version. Nagsisisi akong nagtiwala kaming walang lokohang magaganap. Ito mismo ang dahilan ng aking ipinaglalaban. Marami pang mga house insertion na hindi naman alam sa program budget na lumobo ng todo. Punong-puno ng kababalaghan. Napakagaling nila kapag usapang pirma. O, ayam daw po yun. Ha? So therefore, yung palang pirma niya dyan, mga kababayan, na umuoo siya sa budget na yon, na pinirmahan ng kanyang kapatid, ay hindi pala niya penmanship. Hindi siya mismo physically ang pumirma doon. Kasi yan ang sabi niya, ang sinabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Ibinigay daw nila. Nag-conquer siya. Okay? Pero, bakit ka naman pumirma dito sa amendment na ito? Hindi mo ba naalaman yung title? Amendment, di ba? O ano ibig sabihin ng amendment? Pagbabago, to amend. Napakasimple naman yan. Di sana, bago ka nagbigay, before you said, go ahead, send my e-signature. Kasi nangyayari po yan, mga kababayan. But, ito po yan. The e-signature, you still have to sign it through PDF or whatever a form of document you want. Aside from the PDF format. Pero mostly PDF kasi nangyayari po sa amin yan. Maski na ako, pag may pipirma na ako about health insurance, they gonna say, open this file and that is editable. You can put in your signature. Gagawin ko. Kasi meron naman doon yung, nakita nyo yung pen, di ba? Mag-i-enable yan pag doon na sa signature line. O pag meron ka nang naka-save na signature on your computer, they will take it from there. But, you will be informed because you're the one who will put your e-signature. So dito pa lang basag ka na eh. Di ba? Granting. Matapos mapasa ang budget. Pinasa ninyo. And then the final version, eto. Nagkaroon ng amendment, mga kababayan. There is idinagdag o ibinawas. Bakit ka naman pumirma? Di po ba, mga kababayan? Ayan, tignan nyo ang pirma niya. Pinakita sa kanya. Hindi mo ba naintindihan ito? O someone just put your signature in there? Dapat, nung inano mo ito, sinabi, pinirmahan mo ito Alam mo ito. Sined mo sa amin ng e-signature mo. You should have a copy of that. Di po ba? Bibigyan ka ng kopya niya kasi pinadala sa iyo eh. Nandyan yan sa computer mo kung dinownload mo eh. Tanga ka na lang kung hindi ka magsisecure ng own copy mo. So therefore, you just let it go. Para kang yung, anong tawag dun? Yung Disney movie. Let it go. Let it go. I don't bother anymore. Let it go. Ganon. Ang tanga mo naman. And that is a very important document. Kitang-kita amendments to special provision. You don't know this? No? You don't know this. But you just affix your e-signature. Sinong gumawa niyan? Ibig ba sabihin, ginawan ng gawa-gawa ng House of Representatives, hindi man lang ipinaalam sa'yo? Ay, Senatora Amy, meron pong amendments, may ilalagay sa unprogram budget. Ito kasi ipinitch po ni Representative Erwin Tulfo, inayunan po naman ni House Speaker at baka na ipadala na rin po yan sa Senate President. Sino ang mga pumirma, mga kababayan? Ang dami pong pumirma. Ang dami nila, tignan nyo. Ako titignan ko din. Teka lang. Wala eh. Ayan sino mga pumirma dyan? Sa side O. Pero kitang-kita, basang-basa, Amy Marcos, Pia Cayetano, ang dami ninyo. So therefore, alam nyo ito. Diba? Wag mo nang idahilan na e-signature kasi yan.
na ikinagulat mo pa nang makita mo ang final version. Dapat palang doon sa final version, mga kababayan, you objected. No? Nag-object ka na. I object, Your Honors. This is not right. Ayaw ko niyan. Baka gamitin nyo pa sa maling pamamaraan itong akap o whatever ang program na nilagay nyo dyan. Kasi sinasabi niya marami daw house insertion. Bakit nyo naman pinipirmahan? Bakit pinipirmahan nung mga kasamahan mo? Bakit ikaw lang ang pumuputak? Diba? So therefore, you have yung layunin na talagang gibain ang House Speaker. Nakuha niyo yung point kong mga kababayan. Dito palang butas na siya Itong sa akap ay isang house insertion na nalaman at ikinagulat na namin. So therefore, sino yung namin? Hindi lang ikaw. Sino yung mga yon? Ikinagulat nyo pala noong nakita nila ang final version. Okay? So, house insertion. Why you did not object to that? Why did you still lend? No? Ibinigay mo pa rin yung e-signature mo. Sana hindi ka pumirma para talagang walang butas ang dinadahilan mo bakit ka pumirma. E-signature Electronic signature, mga kababayan Ibig sabihin, nakita mo, nabasa mo, pero ginagamit mo ngayon para sabihin ay ito gagamitin pang suhol kasi DSWD ang nagpapapirma. Diba? Hindi nyo nga napatunayan doon sa mga in-interview nyo na yung DSWD ay ginagamit talaga para sa People's Initiative. Diba? O di sana kung gano'n, napatunayan nyo na, di i-impeach nyo na, tanggalin na si Secretary Rex Gatchalian dahil ginamit siya. Diba? Hindi na kayo magmumoro-morong ganito. At the same time, sabi ni Rex Gatchalian, wala pa nga yung budget. Wala pa yung pera. Hindi pa na ilalabas kasi wala pang operating guidelines. O, di ba? So, yung palusot mo ditong e-signature is just a bunch of bullshit. Di ba? Bullshit talaga. BS talaga, mga kababayan. Nakita nyo naman pala. Kinagulat nyo na. Bakit ngayon ka lang nagngangaw-ngaw? Bakit ngayon ka lang? Diba? Ganon. Matagal nang napirmahan ng Pangulo yung budget nung last month pa yata yan. O before the end of the year. How many weeks have passed? Tapos nung nabalitaan mo may gumagawa ng People's Initiative, sasabihin nyo ay binabayaran. May mga kwentong ganito, 20 million kada distrito. And then you pull out something. Ito yung gagamitin. Wala pa nga Tapos huling-huli kang nakapirma. Tapos sasabihin mo, kasi i-signature yan na ibinibigay namin matapos ang budget. Bakit dito? Nung nakita mong may house insertion, pumirma ka pa rin, inilagay mo pa rin. Hindi mo man lang sinabi, teka muna. Ilan yung insertions ninyo? I wanna know. Bago ako magbigay ng aking stamp of approval via e-signature. Hindi umuo ka Saka ka lang nagdadagdag. Ngayon, dinamay mo pa ang DBM. Di ba? Nandamay ka ba ng ibang ahensya? Kasi sabi niya, sa second paragraph, kahit ang DBM, nakita na lamang nila noong printed na. Okay. So, printed na daw yung budget. Ang DSWD, nagsabi na hindi sila ang humiling. Sino humiling? Representative Erwin Tulfo kasi galing siya ng DSWD, a former secretary of that agency. Hindi nga DSWD, but the good Representative Erwin Tulfo based on his tenure as secretary of that agency or department, alam niya. Diba? So ano masama? Hindi nga DSWD, but the DSWD have another program to help the situation of those kababayan na nag-earn ng less than 25,000 pesos. Diba? Di sana umalma na rin ang DBM. No, hindi ito. Umalma na sana si Secretary Pangandaman. Siya ang secretary ng DBM, hindi.
Bakit? Kasi unang-una, wala pang guidelines, wala pang IRR, wala pang budget even though there is a certain amount in there. Hindi pa inire-release ng DBM ang budget. So, paano gagamitin nila ngayon na pangsuhol? Ang tapa mo pang magsalita, lahat kami ay walang alam. Pero lahat kami ay may pakialam. Come on, butas ka na naman. Anong sinasabi mong lahat kayo ay walang alam? And who are these na pumirma dyan? Ibig sabihin, pirma lang ng pirma without reading it? Sige na, okay na. Let it go, let it go. Go ahead. Tapos nung huling-huli nang sinabi sa'yo, oh, is that so? Oh, I made a mistake. Diba? Sino ngayon ang tanga? Sino ang hangal? Diba? May kanta dyan mga kababayan. Hindi yung banal na aso Diba? Ang tunay na, ano yun? Ang tunay na baliw ba yun? Diba? Ano kaya tinira nito? Ano tinira mo? Senatora Amy Tambalina. No, Princess Tambalina. Ano tinira mo? Oh, tingnan mo ha. Butas na butas ka Balikan natin yung first paragraph. Second sentence. Itong sa akap ay isang house insertion na nalaman, get the words, na nalaman at ikinagulat na namin noon, ibig sabihin past tense, nakita na nila. Nalaman na nila. The word of that. Nalaman, nakita, at ikinagulat. Oh, so therefore, nalaman mo, nagulat ka, nakita mo. Oh, di ba? Di ba? Pagdating dito, sa second paragraph, second statement, lahat kami ay walang alam. Nakita nyo yung ginagawa niyang alibay, which is butas na butas. Niloloko niya lamang tayo. She wants to get away with it. She wants to get away with it. Run away. Like runaway train never going back. Pero, mga kababayan, is butas na butas. Kitang-kita mong she is a big fat liar. Pinakita natin, inanalyze natin based on our analysis. Diba? Tapos sasabihin, sinabi niya, itong sa akap, ulit-ulitin natin para maintindihan ninyo. Para ito yung naratiba natin. Na may alam siya, pero pinasisinungalingan niya. So, ito yung classic example na isang sinungaling pathological liar. Kaya tinatawag ko siyang big fat liar. Kita mo yan? Ulitin natin. Itong sa akap ay isang house insertion. Correct. It's an amendment. Inamin naman nila. Di ba? Na nalaman. Oh. Come on. Nalaman nyo. Nagulat ka. Bakit may house insertion? Allowed naman. Di ba? Wala naman nagsasabi noon o after maipasa ang batas, wala nang amendments na pwedeng ilagay dyan. We cannot amend. Pero ang sabi nyo, only the Congress can do amendments to the budget na sila ang nag-aproba at inaprubahan ng Pangulo. O dapat maggawa kayo ng provision o batas that after the President sign the budget for that particular year, no one, even the Congress who allocated this budget, is no longer able to amend or make whatever dyan sa budget na yan. Kung ano yung budget na pinirman, whatever is in there, nothing, hindi nagagalawin yan. Hindi. Sabi nyo, Congress is the only one can do amendments. And one of the amendments is to have an insertion, a program, a realignment of the budget. Di ba dapat ganon? Hindi. Kaya ito butas na butas ka. Nung nalaman niya daw na may house insertion na akap, kasi nga, dahil nga siguro na i-pitch ni Senator ni Representative Erwin Tulfo, nalaman nila,
Ay, nagulat sila. Ha? Tapos, nung nakita namin ang final version. Nakita daw nila yung final version ng tinutukoy niya siguro nung budget. Pero, she still affixed her signature via electronic signature. Nag-agree pa rin siya. Nakita nyo ang katangahan niya. Nalaman niya. Ay, nagulat ako. Diba? Para ka lang nasa drama, para kang teatro eh. Diba? Nalaman ko. Ha? Meron? Tingin nga. Yan. Okay, sige, lagay mo pirma ko. Maganda naman pala ha. Diba? Huling-huli ka eh. Huling-huli ang katangahan mo. Ngayon lulusot ka pa. Igaga. Walang laman. Walang parang meteor na dahilan para paniwalaan ka. Because dito palang butas na butas ka. Tapos sasabihin mo na dinadahilan mo pa na hindi alam ng DBM, nagulat, hindi rin nag-request ang DSWD. Sino ba nag-request? Di ba si Erwin Tulfo? Pinits niya nga. Para tulungan ang DSWD na sila ang magbigay niyan na ahensya, hindi si Erwin Tulfo. Di ba? Tapos sasabihin niya, lahat kami, damay kayo. Sino yung lahat? Lahat ng senador na pumirma dito? Nandamay pa si Gaga. Si Bato, hindi niya alam. Sino yung mga senador na yan? Tingnan nyo nga. Ang nababasa ko lang si Pia Cayetano at siya eh. Meron pa bang iba? So lahat kami ay walang alam. Pero sinabi mo dun sa una. Di ba? Conflicting. Ano ba tinira mo? Meron pa bang kwarto dyan sa Mandaluyong? Sa Libertad? Nandiyan po sa Libertad Street yung correctional saka yung pero lahat kami ay may pakialam. Maski na ako, may pakialam din dyan eh. Di ba? Di ba? Sinasabi daw niya na hindi daw siya papayang may magpapapirma bago makita ang final version. Tama naman. Conflicting pa rin. Hindi nga siya pumayag bago makita ang version. Tingnan nyo ha. Balik tayo doon sa first paragraph, second statement. Yung sa dulo na lang. At ikinagulat na namin noong nakita na ang final version. So you saw. So you saw. mali. So you have seen the final version of the budget with that insertion. Okay, nakita mo. Binasa mo ba? Malamang binasa mo. Kasi nagbigay ka ng consent to put your e-signature, your electronic signature. Even though na hindi mo yan ganyan. Nabasa mo eh. Nakita mo. Pag nakita mo, malamang nabasa mo. Or nakita mo lang, inignore mo, pero you still consent for e-signature. Pero, tapos sasabihin niya dito, sa third paragraph, first sentence, sinabi ko na hindi ako papayag ng may magpapapirma bago makita ang final version. Butas na butas. Hindi daw siya papayag na magpapapirma hanggat hindi nakikita ang final version. Nakita mo ang final version. Binasa mo ba? Pero nag-consent ka. Ngayon sabi niya, nagsisisi akong nagtiwala kaming walang lokohang magaganap. Ito mismo ang dahilan ng aking ipinaglalaban. Eto, nagsisisi daw siya at nagtiwala. Na walang lokohan. Tanong, napatunayan mo na ba na itong akap ay ginagamit para pangsuhol? Itong akap ay fully implemented na pero hindi na ibigay sa mga deserving na mga dapat pagbigyan? Wala eh. Di ba? Wala pa nga. Pero ikaw, you are witch hunt. No? Ikaw ang nag-a-accuse. Nasaan ang ebidensya mo?
na itong AKAP ay ginagamit na para pangsuhol dyan sa pirma o sa People's Initiative. Hindi po yung pirmang grupo. You are viciously attacking, no, yung counterparts mo na sinasabi mong corrupt, no? Pilit mong binabagsak, pilit mong ipinaluluklok sa aming isipan na masama, corrupt ang institusyon ng House of Representatives, taking from the cue of pure leader. Ha? Bakit? Ano ba sinabi nito? Di ba sinabi ito nung una? Yung House of Representatives is the most rotten institution. Kasama yung anak niya dun. So therefore, rotten din yung anak niyang kumuda ng 51 billion. Kaya niya nasabi yan. Di ba? Tapos ikaw, Amy, nagsisisi ka na? Hindi pa nga fully implemented itong AKAP eh. Wala pang ang budget, sabi ni DSWD Secretary Gatchalian. So mga kababayan, itong alibay niya ay isang patunay lamang na talagang tanga siya. Lalo lang niyang binaon ng sarili niya, mga kababayan, no? Sa mundo ng katangahan niya. Lutang din to. Bagay kayong magsama ni Lenlen. Dapat magpa-member ka na lang sa angat buhay ni Lenlen. Pare-pareho kayong lutang. Nagbigay ka pa ng statement verifying, no, your true, yung totoo mong estado. Tanga. At ikaw ang gustong magpabagsak sa Marcos administration na yung kapatid mo ang presidente. Na ang tanging layunin ay maiangat ang buhay ng kapwa mo Pilipino. Pero ikaw, yung mga taong tumutulong sa presidente para maimplementa ang mga programa ng presidente ay pilit mong tinitibag. Wala ka pa nga napapatunayan dito sa AKAP eh. Tapos, bibirahin mo. Diba? Pinaliwanag natin mga kababayan yung katangahan niya. Yung malaki niyang kasinungalingan. No? Kaya nga tinatawag kong she is a big fat liar, a dumb bitch. Diba? Wala eh. Sabog na sabog ka eh. Diba? Punong-puno daw ng kababalaghan. Pumayag naman kayo. Kung ako sa House of Representatives, ilabas nyo lahat ng insertions ninyo, lahat ng amendments, and show to us, sa madlang people, sino yung mga nag-agree dyan? Bakit si Amy lang ngumangaw-ngaw? Bakit ngayon lang silang ngumangaw-ngaw? Kasi sinabi niya namin nalaman, ikinagulat namin, at nung nakita namin ang final version, so therefore, nandun na yung mga amendments. Diba? At siguro naman, kung may amendments pa after maipasa ang budget, after mapirmahan ng Pangulo, ipapaalam sa inyo. Hindi naman siguro ganun kagago kung sino man yung mag-aano ng insertions or amendments. Diba? And still, you affix your signature through e-signature o electronic signature. Tanga ka. Diba? Puro ka naman alibay, kaya nga sabi nila, puro ka drama. You have the flair for dramatics. O diba sabi rin ni Sarah yan? You have a flair for dramatics. Yun! Bagay na bagay talaga sa inyo yan. Yung mga sinasabi nitong si Sara Tamilmil, yung sinasabi ni Prime Minister ni Baal ay bumabalik sa'yo. Raten ka. Ikaw ang may ambisyon. Sa imong ambisyon, huwag kang maging tambalos-los. Ayun, balik na balik sa'yo. At itong matindi. Walang gamot sa katangahan mo. Diba? Ay nang sabi niya kay Martin wala daw gamot sa nakalimutan ko na naman. Ayun, walang gamot sa kapal ng mukha mo. Sino ngayon ang makapal ang mukha? Nag-aalibay ka pa. No, lulusot pa more. Siguro ganyan ka talaga. Kasi ito, entitled biatch, mga kababayan, halatang halata naman. Parang akala mo inaagawan palagi ng candy. Feeling niya kasi siya ang pinakapanganay sa kanila. Grow up, bitch. Diba? Just admit your fault. Bumaba ka sa lupa. Pero wala ka naman sa langit. Nasaan ka? Nasa impyerno. Kasi dadaling ka nito doon,
Ayan, baka dinala ka na doon. 'Di ba? Kita nyo yung butas-butas na alibay niya, huling-huli. Ito, mga kababayan, alisan natin yan si alagad ni Pinocchio, no? Si Suarez, bumanat siya. Yan, sa Abante, TNT. Suarez, bumanat sa mga senador na walang alam sa akap. Ayan, kinwestiyon ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez ang mga senador na nagsasabing na hindi nila alam ang nakasama ang ayuda sa Kapos Angkita program o yung AKAP sa pinopondohan ng 2024 national budget. Quote, ignorance of the law excuses no one. Lalo na kung ang nagsasabi nito ay yung mismong gumawa at lumagda sa batas. Sinabi ni na Aimee yang ganyan ni Bato at Hontiveros na kailan lamang nila nalaman ng AKAP. Pumirma sila sa BICAM report. Nandoon ang lagda nila hindi lang sa special provisions on AKAP, kundi sa buong BICAM report. Inaprubahan din ng buong Senado ang BICAM report bago nila ipinasa ang 2024 General Appropriation Bill para pirmahan ni Pangulong Marcos. Correct. So nandoon na yung AKAP base dito sa sinasabi ni Representative David Suarez. Diba? Tapos sasabihin ni Aimee, hindi daw nila nalaman o nakita, doon na lang sa first statement, dinebunk natin siya Dinebunk natin siya based doon sa mga pinagsasabi niya. Contraction. Di ba kinontra niya yung sinasabi niya? O di huling-huli, sinungaling kumbaga sa investigation. Therefore, your statement is pag ganun-ganon, parang spaghetti war, walang therefore you are lying. Di ba? Kaya nga, you have the flair for dramatics. Kaya nga, di ba sabi ni, yung wagdo ng mayor ng Davao City, wag mong gamitin sa drama mo. Di ba? Kaya, yung pelikula nilang meme, saka yung isa, ano ba yon? Yung martir o martirer? Ay, katotohanan ba yun? Baka drama lang yun. Nakita nyo, siniraan nila doon. Si Pangulong Bongbong Marcos, yun ang hindi nyo nakita. Siniraan nila ang Pangulo doon. Tingnan mo, kapatid mo, sisiraan mo, talagang meron siya talagang ambisyon. Kaya sasabihin natin at uulitin natin sa kanya, sa imong ambisyon, tambalina, huwag kang maging tambaloslos. Kayo pala yun, tang-ina ninyo. Sorry naman po. Ito pa sabi ni Representative Suarez. Quote, ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nababasa ang dokumentong pinirmahan nila? Paano na ang ibang batas na ipinasa nila sa Senado? Nakuha niyo yung punto niya. Walang integridad ngayon ng Senado. Hindi tulad nung mga panahon talaga ng mga abogado. Alam nyo na, mga lawyers, mahilig magbasa yung mga yan Kaya yung mga antipara ng mga yan, ano ba yung antipara? Mga salamin, baka ganun kakapalang mga lessons. Ang hilig magbabasa ng mga yan Yan ang buhay nila Batas, magbasa ng batas, gumawa ng batas. Pero anong mga senador natin ngayon? Artista, mga dramatics, walang alam sa pagsulat ng batas, iilan lang talagang abogado. Kung meron man, wala rin pakialam. Di ba? Nakikita nyo? Wala. There's no integrity ngayon sa Senado. Kikita nyo? Nadamay po sila dahil sa isang bulok na kamatis na tulad ni Aimee at ng iba pa na hawa na yung mabubuti. Di ba? Si Pimentel, abogado yan. Mahusay yan. Yung nga lang nasa oposisyon. Kailangan naman yan. May yin and yang nga, black and white di ba? Si Subiri, palitan na yan, incompetent. Di ba? Hindi rin kaya nila binasa bago sila pumirma?
Sabog na sabog, sapul na sapul. Kung baga sa dartboard, you hit the red. Di ba? Sino yung mga naglalaro ng dart dyan? Concentrate ka pa. I wanna hit the bullseye, the red one. Pag bato mo, ngek, napunta ka dun sa one. O hindi pa tumusok. Naglaro po ako niyan nung kolehiyo ako sa tambayan namin. Pamatay oras bago magklase, sabay inom. Pagalingan kami ng mga kabrad ko eh. Gano'n eh. Okay? Kahit na walang pruweba, sinabi ni Suarez na nilalagyan ng malisya ang akap na ang layunin ay matulungan ang mga pamilya na kapos ang kinikita. Correct! Tama naman. Diba? Walang pruweba. Ito paulit-ulit natin sinasabi. Diba? The burden of proof lies with the accuser. Nagwiwitsan siya mga kababayan. Diba? Wala eh. Wala ngang pondo pa eh. Nandun lang yung figures pero wala pa yung pondo. Hindi pa nga nire-release ng DBM kasi wala pang operating guidelines. Wala pang IRR. RR. Diba? Quote, kahit walang katibayan, pilit kinukulayan at dinidemonize ang isang proyektong tutulong sa mahirap nating kababayan. Kung sa bagay, yan na yata ang uso ngayon sa Senado. Mag-akusa lang ng mag-akusa kahit walang pruweba. Oy! Meron pa dyan, marami dyan, tulad nung grandstanding. Pero, yung mga yan, yung 24 na yan, they feel they are high and almighty, they will not bow down. They will not go down. They will not set their foot on the ground. Feeling kasi nila, they are over the cloud 9. Nasa cloud 69 sila. Sa ilalim ng akap, sinabi ni Suarez na bibigyan ng one-time na 5,000 na yan. Alam nyo na yan. Isa lang ang tanong, ano po bang bawal? Masama o mali sa isang batas tulad ng akap na magbigay ng one-time assistance na 5,000 sa mga grab drivers, service crew, factory workers, iba pang mga manggagawa? Di ba silang mahirap ang nililigawan ng mga senador tuwing halalan? Correct! Di ba sila rin ang bumoto para mag-enjoy ng mga senador ang kapangyarihan nila ngayon? Correct! Bakit ngayon ang ayuda para sa kanila, bawal daw, masama daw? O, di ba? Basta kami sa Kongreso, tatayuan namin ng batas na ito na tutulong sa ating mga kababayan. Tungkulin natin yan sa bayan at sa mga senador na kung may question sa akap, kayo na lang magpaliwanag sa 12 milyong pamilyang Pilipino na umaasang matatanggap nila ang ayudang ito. Correct. Gunggong kasi wala namang matibay na pruweba. Which hand? Because she looks like a witch. Di ba? Hocus pocus. Di ba? Baka meron na lang, kulang na lang kay Princess Tambalina yung broomstick eh. Eto, wand ito eh. Hindi naman gumagamit ng wand, di ba, ang mga witch, kundi broomstick. I'm gonna do a witch hunt. Abracadabra. Di ba ganun yun? Ay, pasensya naman mga kababayan. Daanin na lang natin sa tao ang putya. Kita nyo naman kung sino talaga ang mga sinungaling. Sino ang pirma lang ng pirma? Ikaw, Senadora Aimee, ginagawa mo akong nagmamalat tuloy yung bibig ko. Nagbabalat eh, Yan, tanggalin natin muna. Yan, natanggal. Nagbabalat eh. Kaya naman eh, itong talagang si Princess Tambalina eh. Tanggalin mo na yan. Di ba? Puro lang pala kayo pirma without reading it. Okay na yan, bro. Okay na yan, sis. Sige. Ipadala ko na lang yung e-signature ko, ha? Hindi ko na babasahin. I know. Inakalagay pala doon, I will be seizing your asset. Umuo naman si gago. Tain. Nakita nyo yung point, mga kababayan? Nagdahilan, sabog na sabog naman. Ewan ko. Dinuktungan pa niya lalo niya pang ginatungan yung kasinungalingan niya at katangahan niya. Nandamay pa ng iba. Kami daw kami. Oy.
Lahat pala kayo, kaya tama si Suarez. Perma-perma, walang basa-basa. Tapos pagdating ng campaign period, aawitan yung Masang Pilipino. Ito naman si Masang Pilipino, tanga-tanga, tuwan-tuwa, nakita lang, artista. Oy, si ganito, politiko. Pero hindi nila alam. Sarap-sarap ng kinakain, hindi lang steak, baka caviar pa. Nakakain na ba kayo ng caviar? Ako hindi pa nga eh. Hindi ko nga ma-afford. Yung isa daw na teaspoon, puta, $3,400. O 34,000 ba? Ganun, basta ganun. Tangin. Mahigit 1,000,000 piso sa inyo na. Ganun lang katiting na caviar. Puta. Never mind. O sila na makakain yan. Sino ang makakain yan? Baka libre pa. Sino? 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 O, di ba? Ay, no. O, eto naman, mga kababayan. Isama na natin to ha. Si Garin. Nagsalita rin si Garin. O, House Leader denies AKAP aid need to be coursed through Speaker. Kasi itong si Amy, ang gusto niya talaga pabagsakin ang kanyang pinsan, no? Kasi feeling nila mukhang aagawin ang pagka-presidensiya ni Pangulong Marcos. Really? Aahasin daw niya ang kanyang pinsan, itong si Martin, no? Aahasin niya si Bongbong. Eh sana noon pa. Eto po, no? A leader in the House of Representatives Thursday denied insinuation that the Department of Social Welfare and Development financial aid for the poor, for the near poor needed to be coursed through Speaker Martin. Yeah. Si Iloilo Janet Garin, yeah? Representative. Quote, kaya nagulat din kami doon sa paratang na parang yung AKAP ay gagamitin na pambili daw ng pirma. So is talagang medyo walang 0.00001% of probability ng truth. Sinabi niya pa nga dito no? Said some House member inquire with the Office of the Speaker, not to get an allocation but to hasten the implementation. Nakita nyo? Mismong sila Bakit? Ang gawin mo kaya, Amy, i-give up mo yung pagkakasenador mo at ikaw ay maging representante para malaman mo ang galawan nila sa House of Representatives. Di ba? O, quote, may mga panahon na yung ilang kongresista ay lumalapit. Hindi kay speaker mismo, kundi sa speaker's office. O sino yung mga nandun? Di yung mga trabahador niya doon. Kagaya nung kailan po matatapos ang guidelines. Kailangan kasi yan ng konting push. It's not really to get the allocation, but it's actually to facilitate the implementation. O, yun naman pala. Nakakahiya naman, no? Sunog na sunog talaga tong si Mr. Clean, si Amy, saka si Ejercito, saka si Hontiveros, kung sino pa sila dyan. No? Sigo, bumabatikos din yan, sigo. Yung isang aso ni Duterte. Okay? O, alis tayo kay Garin, mga kababayan. Eto na, huling-huli na to. No? Sa politiko. Gonzales, why can't Amy Marcos just help her brother succeed? Uwe! Ayaw niya. Kasi magagalit yung amo niya. Gusto nga nilang iupo yung anak nitong Tamilmil, no? Sa no comment. Kung si Gloria, I am sorry. Si Lenlen, merienda na lang. Eto, no comment. Tapos iuupo yung presidente, wala na, no? Madam President, what can you say about the ganito? No comment. I will let Secretary ganito talk to you. Pagdating naman sa mga state visit, tinanong siya ng foreign what can you say about? No comment, please. Si Princess Sarah, the queen of no comment. Si Princess Tambalina, the queen of big fat liars. Siya yung lieutenant. Alam nyo ba yung lieutenant? Pag sinasabi kong lieutenant ng mga Duterte, alam nyo yon, no? Yung mga nakakaalam po, paki-comment. Pag sinabihan ka nga, yan yung lieutenant ni matindi yan. Matindi.
Lieutenant ka nga eh. Ikaw nga yung action man eh. Di ba? O ayan. Nagtatanong lang naman si Representative Dong Gonzales, no? O Aurelio Gonzales ng Pampanga. Natanong niya. Sabi niya dito, House Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. urged Senator Amy Marcos to help the administration of her brother, President Ferdinand Marcos Jr., who has expressed his support for the amendment of the restrictive economic provisions of the 1987 Constitution. Quote, kung ako si Senator, kapatid pa naman si Senator Amy, tutulungan ko ang PBBM admin. Kasi the success of his brother is the success of our country, and this is only the economic provisions, and there is no political. So iyon po ang pruweba iyon po ang pwede kong masabi. We will follow the President on amending the restrictive economic provisions of the Constitution. Ayan po, ito pa. The policies set out by the President are aimed at improving the lives of all 114 million Filipinos and not just a few. As the idiomatic expression goes, a rising tide lifts all boats. Ayan. Tama yan. Bakit hindi magawa ito ni Amy? Kasi ang insinuation nila is babaguhin pati ang political side. Babaguhin ang government system. 'Di ba? Bakit hindi siya nagngangaw-ngaw noong presidente si Digong na gustong baguhin ang government system, parliamentary o whatever? 'Di ba? Bakit ngayon? At sang sinasabi naman ng kanyang kapatid, economic provisions, no more. Kaya dapat kung ako kay Amy, tigil mo na yan. You are just wasting your time, no? Saka yung taxpayers' money on doing that nonsense hearing of yours. Wala kayang mapapatunayan. Kasi butas-butas na ang alibay mo. Pinipilit mong protektahan ang mga Duterte na wala naman ng silbi. Siguro may silbi sila sa Davao City. Pero ano pa yung magagawa nila para sa bansa? Makipagtulungan na lang kayo. Tama si Dong Gonzales. Bakit hindi mo na lang tulungan ng kapatid mo? Meron bang gustong mang-agaw ng pwesto ng kapatid mo na iniisip mo si Speaker Martin? Yung mismo mong pinsan? May pobya ka siguro. Pero sa palagay mo, gagawin niya ni Martin? Parang yung sinasabing, pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Oh, siguro hindi naman gagawin niya ni Martin at hindi rin mangyayari sa kapatid mo yan na you guys will be pulled twice, so therefore shame on you. No. Sinabi na rin ng Pangulo yan during the campaign period. Diba? Alam ng Pangulo yan, sa palagay mo, tanga ang kapatid mo. Diba? Nagmamaktol ka lang dahil di ka napagbigyan. Diba? Alam ko sa palagay ko mga kababayan, aside sa kanilang family differences, no, awayan, isa pa sa siguro kinagagalit nitong si Princess Tambalina, yung, di ba siya yung isa sa author dyan sa Bulacan Economic Zone, yung tinatayuan ng bagong airport. Di ba binito ng Pangulo yung economic zone na yan sa Bulacan Airport? Galit na galit siya dyan. Diyan siguro nagsimula yung galit niyan. Kaya ganun. Tapos aside from yung family matters, no? Ayaw niya siguro kay Lisa, ayaw niya sa asawa ni Speaker Martin, ang ganda-ganda ng asawa ni Speaker, beauty queen di ba merong phobia sa beauty queen niyan si Amy? Pagtabi nyo naman yung dalawa, kanino kayo pagdating sa kagandahan? Doon na ako kay Mrs. Romualdez. Di ba mga kababayan? So, take the heed the call pala. Heed the call of Dong Gonzales. Bakit hindi ka na lang tumulong sa kapatid mo? Ano na bang batas ang naipasa mo? Saka hindi naman para yan sa Pangulo. Para yan sa buong bansa. Para sa mamayang Pilipino. Hindi ka naman nahiyan yan? Di po ba? Tama, mali. Kaya itong si Tambalina, mga kababayan, mahirap ng paniwalaan to Ito, ang lieutenant ng mga Duterte. She will rather save the Dutertes on the sinking boat than her relatives. Mas uunahin niyang isalba ang Duterte kasi sa paningin niya, ang Duterte lang ang makakapagsalba sa Pilipinas. 6 years nga, wala rin nangyari. Di ba? Puro mura lang You alienated a lot of people. Di po ba? O ngayon,
Ayaw nyo kasing makita na mag-succeed ang kapatid mo. Kasi bakit? Sampal sa iyo yan, ikaw ang panganay. Dapat ikaw muna. Selfish, biatch. Diba? O, kayo po, mga kababayan, nung masasabi nyo dyan sa kanyang nilabas na statement. No? At ganun din po sa panawagan ni Dong Gonzales, no, na makipagtulungan na lang siya sa kanyang kapatid, tulungan niya mag-succeed kasi the success of her brother is also the success of the Filipino nation. Di po ba? Tama, mali. Kasi gustong-gusto niyang kalawitin ang kanyang pinsan. Protektado ng mga kaalyado at mga House of Representatives. May manifesto pa nga eh. Di ba? Ano magagawa ni Amy? Di magmaktul ka ng magmaktul dyan hanggang sa mag-fade away ka na lang. Di ba? Dapat sa'yo talaga, yung pinapalo binibigyan ng leksyon yung you gotta time out. Time out for 1 hour. You don't have to move, you don't have to say. You will only move there if you wanna go to the bathroom. Ganon. Di ba? Ganon dapat yan. Di ba na-disiplina tong gaga na to? No? Yung panlabas niya kala mo ang bait-bait. Yung pala, malditang biatch, no? Sinungaling, tanga, no? Nagmamaktol, pinapakita mo ang totoo mong ugali. Napapatunayan ngayon yung mga bali-balita noon. Na ikaw ay isang artista. Sobra kang madrama. Sobra kang entitled. Yan ang nakita sa'yo ni Wagdu ng mayor ng Davao City. Bagay ka sa teatro, hindi ka bagay sa Senado. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.